Alam mo yung feeling na ma-in love? Para kang nasa isang fairy tale, 'di ba? Lahat perfecto, ang sweet-sweet, parang nasa isang panaginip. Pero paano kung yung napakagandang panaginip na yan ay unti-unti pa lang nagiging isang masamang bangungot? Saglit, pag-isipan mo yan. Kasi minsan, yung mga bagay na akala natin ay pure love, baka yun na pala mismo yung warning sign, ang senyales ng isang bagay na mas delikado. Okay, so umpisahan natin sa simula, yung parang fairy tale. Sa halos lahat ng relationships, meron tayong tinatawag na honeymoon stage. Yun yung parang nasa pelikula kayo, lahat perfect. Pero alam mo ba, dito madalas nagtatago ang mga red flag. Yung mga babala na napaghahamalan lang nating signs ng matinding pag-ibig. Imagine mo to, sa simula, parang talagang dream come true. Araw-araw, binubuhusan ka ng mga regalo, ng mga compliments, at grabe yung atensyon na binibigay sa'yo. Feel mo na ikaw ang sentro ng universe, na bida ka sa sarili mong love story. Ang saya, di ba? Pero dahan-dahan, yung pakiramdam na inaalagaan ka, nagiging pakiramdam na kinokontrol ka na. Yung atensyon na dati ay sobrang nakakakilig, ngayon parang nakakasakal na. Parang nalulunod ka. May tawag pala dyan. Ang tawag dyan ay love bombing. Isa itong manipulation tactic. Basically, uulanin ka niya ng sobra-sobrang affection sa umpisa para mabilis kayong maging close, para makuha niya agad ang loob mo. Tapos, kapag nakuha na niya, bigla niya itong babawiin. Para ano? Para hanap-hanapin mo, para maging dependent ka sa kanya. Siyempre, normal lang naman na gusto niyong laging makasama. Pero may malaking pagkakaiba ang spending time together sa suffocating each other. Ang healthy, yan yung quality time. Pero kapag ang pagiging magkasama ninyo ay nagiging dahilan na para mapalayo ka sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, yan ay isang malaking red flag. Isang babala ng controlling behavior. O ito pa, sinabihan ka ba niya ng I love you pagkatapos lang ng isang linggo? Wow, ang bilis, di ba? I love you, 3 salita yan na sobrang bigat. Pero kung sinabi niya yan sa'yo nang hindi pa naman kayo ganun kalalim, hindi pa ninyo lubusang kilalang isa't isa, mag-ingat ka. Kasi, it's very likely na mas in love siya sa mismong idea ng pag-ibig at hindi talaga sa kung sino ka. At dito na nagsisimulang magpakita yung tunay niyang kulay. Yung fairy tale na inakala mo, unti-unti nang guguho. Yung kilig, napapalitan na yan ng kaba, ng pagkalito, at yes, ng matinding anxiety. Let's talk about constant texting. Sa step 1, sa umpisa, ang saya, di ba? Nakakakilig yung sunod-sunod na messages. Pero pagdating ng step 2, yung non-stop flood ng messages, nagiging stressful na. Tapos, step 3, nagagalit na siya pag hindi ka agad-agad nakasagot. See? Red flag yan. Palatandaan ng insecurity, ng need for constant validation, at codependency. Yung selos, kumusta naman yon? O yung tipong kailangan pa niyang i-approve yung isusuot mo, o kung sino lang ang pwede mong kausap. Alam mo, ang daling isipin na, ay, ang sweet naman, pero hindi. Ang totoo, yung sobrang selos at pagiging possessive, malinaw na senyales yan ng manipulation. Kasi tandaan natin, ang tunay na pag-aalaga ay hindi tungkol sa kontrol. At lumalala pa. Kapag umabot na sa point na chinecheck na niya yung phone mo ng patago, o tinatrack yung location mo, or worse, hinihingi yung mga password mo, hindi na yan pag-aalaga. That is not care. That is a total lack of trust. At yan ay isang napakalinaw na controlling at abusive dynamic. So let's go deeper. Dito na sa part na mas masakit. Ito yung punto kung saan dahan-dahan, nawawala ka na. Nawawala yung sarili mong pagkatao, yung mga pangarap mo, pati na rin yung boses mo. Kunwari, sa kwento ni Lisa, may partner siya na parang sinisira palagi ang mga pangarap niya. Every time na may goal siya, imbis na suportahan, laging may sinasabi yung partner niya para ma-discourage siya. Di mo kaya yan, para saan pa yan? A supportive partner helps you grow. A toxic partner undermines you. At yung paulit-ulit na pag-undermine sa'yo, yun ay toxic. Sa isang toxic na relasyon, ito yung mga nangyayari. Napapabayaan mo na ang sarili mo, yung boundaries mo binabaliwala na lang, palaging one way ang bigayan.
Kaya pakiramdam mo pagod na pagod ka na, laging balisa, at ang pinakamatinding betrayal, kapag ginamit niya ang mga personal na bagay na sinere mo sa kanya, laban sa'yo, grabe yun. So tanungin mo ang sarili mo, ang partner mo ba ay isang partner o isang puppet master? Kasi kung siya ang nagde-decide kung sinong kakausapin mo, anong gagawin mo, at saan ka pupunta, well, hindi na siya partner, isa na siyang amo. At yan ay isang giant red flag. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bahagi ng lahat ng ito. Ang pagmulat. Ang paggising sa katotohanan. Dahil oras na para mamulat. Sa huli, dito lang naman yan babagsak. Tiwala, hindi kontrol. Ang isang healthy relationship, nakatayo yan sa pundasyon ng tiwala at respeto. Hindi sa pag-aari, hindi sa kontrol. Dahil you are your own person. Wag na wag mong kakalimutan yan. At isang mahalagang paalala lang po, itong pinag-uusapan natin ay para sa kaalaman lamang for informational purposes only. Hindi po ito professional medical advice o diagnosis. Kung sa tingin mo ay nakaka-relate ka at kailangan mo ng tulong, please, wag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa isang professional. Kasi tandaan mo, toxic is toxic. Period. Walang excuse. Kaya ang tanong na iiwan ko sa'yo ay ito. Handa ka na bang piliin ang sarili mo? Ang kapayapaan mo? Kasi you deserve so much better. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.